Corinthians, chapter 2. Yan. Napakaganda po, no? Tingnan mo muna natin doon sa dalawang talata sa dulo. 1 Corinthians. Yan. Yung dalawa. Okay, basahin ko natin ito, mga kapatid, no? 1, 2, go! Datapwat sa Kanya, kayo'y nangasa kay Kristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungan mula sa Diyos, katwiran, at kabanalan, at katubusan. Ibig sabihin po nito, si Kristo ang ating karunungan. So, hindi tayo humingi ng karunungan. Si Kristo na ang karunungan natin. Ang ating panalangin, i-express ni Kristo yung karunungan na nasa atin na. I-express sa banal na Espiritu, si Kristo sa buhay natin. Karunungan yun. Siya rin ang ating katwiran. Ano po yung katwiran? Siya ang ating approval sa Diyos. Approve tayo sa Diyos. Hindi dahil tayo ay karunungan sa Diyos. Tanggalin mo muna yung Bluetooth. Sorry po, walang tayong bagay na nakatanggap-tanggap sa Diyos. Hello, Des. Wala. Si Jesus Christ lang ang nakatanggap-tanggap sa Diyos. Ngayon, dahil nasa atin si Jesus Christ, tinanggap natin si Jesus Christ, at tanggap-tanggap tayo sa Ama. So, yun po ang standard ng Panginoon laging gano'n eh. Kung gusto mo maging natanggap-tanggap sa Diyos, tanggapin mo ang anak niya. Kung gusto mong i-deny ka ng Diyos Ama, i-deny mo ang anak niya. So, lahat ay related sa anak niya. Tapos, siya nating kabanalan. Okay? Sa English, holiness o kaya justification. Ang ating Christian living ay si Jesus Christ din. Amen? Hindi na po yung mga rules. Hindi na mga rules. Sa Old Testament, mga rules ay mga utos. Ngayon, sa ating panahon ay si Jesus Christ na ang ating Christian living o tawag natin kabanalan. So, pagka si Jesus Christ ay malapit tayo sa Kanya, inaalaw natin ang banal na Espiritu na kumilos sa buhay natin, nakakasunod tayo sa kabanalan. Kasi wala lang tayo sa sariling kabanalan. Amen? Sarili wala. Wala tayong sariling kabanalan. Tandaan niyo po yan. Wala tayong, ang karunungan natin sa libutan, kamungawan niya sa Diyos, na pag-usapan natin sa mga unang talata. Kahit ikaw pa yung pinakamatulog pa tayo sa libutan, sa harapan ng Diyos kamungawan lang yan. Therefore, wala tayong karunungan na katanggap-tanggap sa Diyos sa sarili natin kung tao tayo. Ang karunungan lang natin ay si Kristo. Amen? Wala rin tayong katwiran yung sinatawag ng self-righteousness. Hindi ka natatanggap sa Diyos yan. Kasi righteousness ng sarili mo yun eh. Ano pa rin yan? Crooked pa rin yan. Bukod sa pamulong yan. Ang katwiran sa harapan ng Diyos ay si Jesus Christ lang. Amen? Ang kabanalan natin, pumaan tayo dalakad sa kabanalan ay masama tayo. Nagkakasala tayo. Tapos kung susunod tayo sa mga utos, saan kailan ka susunod yan? Kasi hindi pa natin nasusunod. Susinin mo yan yung kabanalan natin para makita na ang Diyos talaga ay tumangato lumalakad sa kabanalan. Si Jesus Christ din yun. Basta paano yun? Basta pananampalataya natin eh. Pagka nananampalataya kay Jesus Christ tagapagligtas mo, ligtas ka. Pagka nananampalataya kay Jesus Christ na kabanalan mo, Christian living mo, nakakalakad ka ng kabanalan. Christian living, yung tawag yung pananampalataya. Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Ibig sabihin, by faith, naligtas ka, by faith, matatapos mo ang buhay mo dito. Amen? So, si Jesus Christ ang ating kabanalan, siya rin ang ating katumbusan. Actually, inuna pa rin yung Christian living eh. Yung katumbusan, ibig sabihin yung ating redemption, ayaw nasa yan. Sa terminology ng mga theologian, sanctification ito, justification ito. Ibig sabihin justification, mag-justify ka by faith kay Jesus Christ. Ngayon, mapakabalan ka, masasanctify ka, makakalakad ka ng banal, ayun no, kay Jesus Christ. So, ang buhay natin, naikot kay Jesus Christ.
Kaya sabi ni Pablo, wala kami pinapangakal, kundi si Kristo, si Jesus, si Kristo na napako. Amen? Ganun po ang buhay natin sa ngayon. Kaya therefore, total, hindi naman tayo, wala naman tayong sariling kabanalan sa pagsunod natin sa kautusan, wala tayong sariling kaligtasan sa pagsunod natin sa kautusan, wala naman tayong sariling karunungan sa sanlibutan, wala tayong sariling katwiran sa ating sarili, si Yesu Kristo lamang. Therefore, sino ang natin dapat ipagmalaki? Si Yesu Kristo lamang. Amen? So, justification by faith, Ephesians 2:8-9. Ang aligtas kayo, hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos sa biyaya, sa pananampalataya. Ganun din naman, mabubuhay kayo ng kalugudulo sa Diyos, tatanggap-tanggap sa Diyos, victorious life, dahil din sa pananampalataya nyo kay Jesus Christ. Amen? So yun po lang, laki kay Jesus Christ. Pastor, hindi na kaya salita lang yan. Paano natin na-apply yan? Pananampalataya. Paniwalaan mo lang. Pag sinabi ng Bible, si Jesus Christ ang nagkapagligtas mo, anong gagawin natin? Paniwalaan. Pag sinabi ni Jesus ng Bible, si Jesus Christ ang Savior natin, anong magagawa natin doon? Wala tayong magagawa kung di paniwalaan, tama? Pag si Jesus Christ ang Savior natin, anong magagawa mo? Hindi ka na magagawa ng barko pa, bangka. Hindi na magagawa, wala kang gagawin. Hindi ka na magpapapa ako sa krus. Kristo naman tayo pag-Kristo naman gagawin na lang natin. Maniwala ka. Aamin na lang tayo, opo, naniniwala ako. Yun ang buhay natin ngayon sa New Testament. Sa panahon ng biyaya, opo, naniniwala ako. Okay? Dahil naniniwala. Kaya paano tayo mabubuhay ng Christian living? Ganun din. Opo, naniniwala ako. Tapos yung pagsunod mo ngayon, tawag ka na dyan, obedience of faith, yun na yun. Una, maniniwala ka na si Kristo ang iyong kabanalan. Tapos pag naniwala ka dyan, lalabas ka yan. Ang banal na Espiritu ngayon kikilos sa iyo. Pagbubunga ang Holy Spirit. Kikilos ang Holy Spirit kasi ang Holy Spirit nakakatak sa atin eh. Hindi na umaalis ang Holy Spirit. So magbubunga ngayon ang banal na Espiritu. Ang bunga ng Espiritu ay una, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, aamuan, di ba? Siyam yan eh. So pag nananampalataya kay Jesus Christ, ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit kasi, kumikilos ang Holy Spirit kung dahil kay Jesus Christ, para kay Jesus Christ. Ina-express niya si Jesus Christ sa mga believers. Pinapakilala naman niya si Jesus Christ sa mga hindi pa believers. Amen? At sa atin naman pinapakilala ko niya tuloy-tuloy. Yun ang trabaho ng Holy Spirit. Kaya ang gagawin lang natin yun, yes po, Lord, naniniwala ako. Okay? Siyempre, sa paniniwala mo yun, kung may mga kailangan gawin, tulad ng sasamba, gagawin natin yun. Yun ang mga bagong utos natin. Ang patawaran, ang mahalan. Ganun tayo mga bagong utos. Pag-evangelize, pero na lahat ginagawa natin, kaya na nananampalataya tayo kay Jesus Christ. Na siya ang ating karunungan, siya ang ating katwiran, siya ang ating kabanalan, siya ang ating natubusan. Therefore, ang ating pagmamapuri ay si Jesus Christ lang. Kaya nasabi ni Pablo ano mo naman ginagawa, kumakain ka, umiinom ka, gawin mo ito lahat alang-alang sa pangalan ni Kristo. Okay? Bago lang po yan, ituloy natin ngayon ang verse 1 ng 2. Okay? Verse 1 ng chapter 2. Continuous din po yan eh. Proclamation din. Proclaiming Christ Jesus. Jesus Christ pa rin ang pinaproklima. Ang sabi po niya rito, at ako mga kapatid, nang pumariyaan sa inyo, ay hindi ako napariyaan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Diyos. Sabi niya rito, ako mga kapatid, sino po yung kinakausap niya rito mga kapatid, no? Sino po mga kapatid? Taga saan itong mga kapatid na to? Anong lugar nila? Saan po yung Corinto? Ano yan? Review. Saan makikita ang Corinto? Ha? Saan? Saan lugar ang Corinto? Sa Quezon City. Saan po yung Corinto? Sa Asia. Asia ba ito? Wala na kayo ha?
Maganda kayo, review po ito. Talaga naman po yan, location talaga yan. Saan po yan? Sa Greece, no? Saan ang Greece? Nakita niyo yung mapa sa Greece? Maganda yung Greece eh. Maganda ng mga bagay ngayon. Yung Greece yung modern Greece, mga puti lahat ng bahay. Tapos nasa tabi sa ng dagat. Okay, nakakainig doon yung Greece. Ang Greece, bansa yan eh. Naging sikat ang Greece, naging empire. Sino yung pinakasikat na tao sa Greece noon? Kapangalan ng tatay ni kapatid na Ryan. Alexander the Great. Okay? Yan ang sikat na anak ng Greece, mga Griego. Ngayon, yung unang pinalitan sila ngayon ng mga Romano. Saan naman ang Roma? Sa Italy. Di ba? Ngayon, ganyan yung yun ang Pope. Okay? Sa Rome. Pero sa Corinto, mga kapatid sa Corinto, sa lugar yan, review lang ito na parang dao na siya, hindi lang parang dao na siya ng mga barko. Ang tawag nila diyan parang pantalan. Malaking city, pantalan. Ngayon pagka may pantalan dyan, ang dumadao yung mga barko, mayaman. Okay, so nagkaroon ng iglesia doon. Hindi naman buong Corinto ang sinusulatan ni Pablo. Ang sinusulatan lang niya, sino? Yung mga sino yung mga kapatid niya? Kapatid niya sa laman? Sa pananampalataya. Therefore, mga Kristiyano tulad natin. Ang mukha natin yung susulatan niya. Mga tao na believers in Jesus Christ. Kaya sabi niya, nang pumarian ako, kasi galing sa roon eh. Nangaral si Pablo sa second missionary journey. Nangaral siya doon sa Corinto ng 18 months. More than 1.5 years. Tapos nagkaroon ng iglesia. Palit na iglesia. Tapos sabi niya, hindi ako pumarian ng may kagalingan sa pananalita o sa kakulungan. Nagbabalita sa inyo ng patutunan. Hindi ko pinatuto si Jesus Christ, hindi ko pinatuto o sinira ang gospel sa kausayan ng tao. Mamaya ba, malalaman natin bakit. Kasi si Pablo ko, hindi siya eloquent, hindi siya mahusay sa pananalita. Kasi maraming mga orator eh. Ano yung mga orator? Mga magaling na public speaker. Tawag nyo yung mga dynamic public speaker. Pero sa pagsasalita sa salita ng Diyos, hindi po kailangan yun. Napag-aralan natin yung nakaraan, hindi kailangan yung tayo ay kailangan magagaling, mahusay sa pagsasalita. Bawa, sino yung alam yung mahusay magsalita sa mga senator, buhay o palayman sa Pilipinas? Miriam de Benson, magaling yan, di ba? Pagka nagsalita yan, kailangan may hawak ng dictionary. Kasi magaling siya pumili ng mga salita. Kilala niyo si Ople. Hindi ko nabugado si Ople. Ano lang yun, journalist, pero napakagaling niya. Talent yun, napakagaling sa language. Okay? Humilid din sa kanya si Marcos. Si Marcos, okay pa ang mga yan. So pagka kaya nag-build yung mga tao, pagka nagsalita sila, orator eh. Amen? Pero, alam nyo, yan ay karunungan ng salita. Hindi tayo ganun. Amen? Hindi tayo ganun. Tayo simple lang. Simple lang, plain. Sabi nga ni Pablo, hindi ako nakakariyan na may kagalingan sa pananalita. Kasi doon, sa panahon nila kasi noon ni Pablo sa Athens. Athens kasi taga-Corinto. Ang Athens, probinsya rin ng Greece. Ang Corinto, city ng Greece. Ang Athens, sa mga tao dyan, magagaling sila Plato. Amen? Sila Socrates. Magagaling yan, mga philosophers yan. Ang style nila roon, pupunta sila sa isang plaza, magpapagaling na sila. Noong unang panahon, kaya sa Pilipinas, gano'n din, wala akong mga TV, ang mga tao, sa Rasuela ang dating. Alam niyo, sino nakadaan ng Rasuela? Bakman na, nakapanalo nila sa Rasuela. Sa mga plaza, meron silang stage na siya na Rasuela. Kasi may kumakanta dyan, meron yung mga orator. Actually, meron din ngayon yung mga rapper. No? Yung mga rapper, ang hirap nila ginagawa nila, nag-rap sila. Kasi may mga parang music na rin eh. Pero noong manda time, mga orator, tatayo sila dyan sa mga pulpito nila, sa kanilang mga matataas na mga stage, tapos magsasalita sila. Actually, gano'n din ang mga politiko ngayon. Pagka ang mga politiko magaling magsalita, ang mahanga yung mga tao,
pagawa niya, takaw ka. Yung mga tao ngayon, tawag ng mga talented na magsalita. Kaya nilang iduyan ng mga tao. Pagka nagsasalita sila, parang silang nagpipintura, nagpipaint sila ng magandang paint sa canvas. Ganyan sila magsalita. Ako, wala kayong ganyang talent. Kung may ganyan talent man ngayon sa Christian, hindi ginagamit ng Panginoon yan. Amen? Bakit mamaya makikita hindi ginagamit ng Panginoon yung mga orator? Okay? For example, si Moises ginamit ng Diyos, hindi siya marunong magsalita. Alam mo, hindi nga ako marunong magsalita, hindi ako over yan. Alam mo paano sa ibang gumawa ng dila mo? Pero ginamit niya siya ng Panginoon kasi hindi siya marunong. Ang gagamit ng Panginoon din sa inyo, mga hindi pa marunong. Amen? Sa susunod na studio, meron mga magagaling. O sige, sabi na, gawa kayo ng mga ang tawag na yun, ano siya? Spontaneous. May mga sabi, speech. Outright, gawa kayo ngayon ng speech. Kaya wala nang susulat, punta na lang kayo dito. Wala kayong tinitingnan, mag-speech kayo. Pumili kayo ng subject nyo. Tapos magsasalita yung mga magagaling. Nasa oral. Yung galing sila, mga kapakana. Si Pablo, sabi niya, namatay. Kasi hindi magaling. Yan natin yung Bible. Buksan niyo po sa 1 Corinthians 1 Corinthians 2. Sabi ni Pablo dyan, naparin ako, sabi ni Pablo, hindi ako gumamit. Mga kapatid, na ako'y pumariyaan, ipinahayag ko sa inyo ang lihim ng panukala ng Diyos, ngunit hindi sa pamamagitan ng malalalim na pananalita o mataas na karunungan. Amen? Yung karunungan ng Diyos, yung gospel, yung lihim, yung mystery ng gospel, hindi ginamit ng Diyos ang mga orator. Hindi ginamit ng Diyos ang eloquence o pagagaling na pananalita. Ang ginamit ng Diyos ay simple na pananalita. At yun din ang gusto ni Pablo. Si Pablo sabi niya, ipinasya kong wala akong ipinangaral sa inyo, kundi si Kristo, si Jesus Kristo, na ipinako sa krus. So si Pablo, limbawa, sige, mag-preach kayo, magsalita kayo dito. Pumili kayo ng mga subjects nyo. Siguro kayo, pipili kayo ang mga gusto nyo subjects. Anong gusto nyo subjects kung magsasalita kayo dito? Siguro kayo, nag-research kayo sa flood control. Ang dami nyo alam. Okay, nag-research kayo sa science, ang dami nyo alam. Pero si Pablo sabi niya, isa lang. Isa lang ang gusto kong ipangaral sa simpleng pananalita. Kahit na 5 years old yung bata, maunawaan niya. At ang aking subject matter, ang aking topic, ang aking gustong sabihin lang sa inyo, si Kristo, Jesus na ipinako sa krus. Amen? Ito'y kamangmangan sa sanlibutan. Bakit si Kristo lang ang pinapangaral mo? Wala akong ibang alam, mangmangkan. Pero sabi ni Kristo, sa mga napapahamak, ito'y kamangmangan, pero ito ang kapangyarihan ng Diyos sa mga mananampalataya para sa kaligtasan. Amin po ba? So kung tayo ay may opportunity magsalita at tulad ni Pablo, wala tayong ibang sasabihin kundi si Jesus Christ. Ako kung nagsasalita ako ng rito, lagi ako magsasalita sa pulpit bilang preacher ng Panginoon, wala akong napapangaral kundi si Jesus Christ. Christian living, si Jesus Christ. Ako usapan natin kanina. Amen? Hindi ka na kailangan magaling pa sa science, hindi ka na kailangan magaling pa sa philosophy. Sa kapag ng tao yan Si Socrates, philosopher yan. Sila Plato. Hindi ka kailangan magaling dyan kasi sa libutan yan Sabi lang parang kamamahan lang yan sa akin. Ang aking katulungan na sabi niya ay si Kristo. Si Kristo ang wisdom ng Diyos. Verse 2 na po tayo, no? Tatapos na po ako. Hanggang sana matapos ko ng magpayo. Kaya mahina, takot, at nanginginig akong humarap sa inyo. Sabi ni Pablo, I came in fear, in trembling, in weakness. I came in weakness, in fear, in trembling. Hindi ako narito na kumpiyansa ako, sabi ni Pablo. Hindi ako humarap sa inyo parang alam ko na lahat.
Ako yung maharap, sabi niya, natakot, nanginginig, at mahina. Amen? Kasi sa ating sarili, kasi ating daladala po kasi ang mga bagay nito sa inyo. Eh tayo, ang vessel natin, ang karunungan natin, mahina lang yan. Pero ang ating mensaheng daladala ay si Kristo na gumawa ng buong mundo, ng buong universe. Therefore, kailangan nandun yung panginginig. Nandun yung pagkakako sa Diyos. Ang tawag ng respeto. Masyadong banal ang ating dinadalang message. Hindi ka rito magpugulo rin, magaling ka. Hindi ka rito magpapabibo. Hindi ka rito maglalaro. Ang dala-dala natin ay ang karunungan ng Diyos. Kaya mga bata, kung yung nagsasalita rito, medyo ninervous kayo. Tama naman. Matakot kayo pagka hindi na kayo ninervous. Kasi kumpiyansa na kayo sa inyong sarili. Kaya okay lang kung kayo natatakot, ninervous pagka salita ng Diyos ng ating dala-dala. Ganun si Pablo. Si Pablo sabi niya, ako'y napunta dyan. Hindi naman natatakot si Pablo sa tao. Natatakot si Pablo sa Diyos. At ang kanyang dala-dalang mensahe, very powerful. Ang gospel. Kaya sabi niya, pagka pumunta ako dyan, ay may takot. Actually sabi niya, kaya mahina, weakness. Takot. At nanginginig akong umaharap sa inyo. Hindi siya tatakot sa tao. Pero pag hinaharap niya yung tao, hindi yamang, hindi confident sa sarili. Hindi kumpiyansa sa sarili. Sabi ng iba, pagka mo ang subject matter mo, nag-speech ka, wala kang dapat ikatakot. Pero sa Christian po, okay lang yung natatakot tayo. Pagka natatakot tayo, pagka sasalita kayo, manalangin kayo. Yung iba naman kasi, pagka kasi di ka manalangin, baka hindi mo makontrol yung takot mo, hindi ka na makapagsalita. Okay lang yung may takot, sapagkat Diyos ang ating kaharap at ang tayo representative ng Diyos. Okay? Okay lang po yan. Pero dapat umasa tayo sa Diyos. Ang ibig sabihin ng takot na yung kainahan nila, hindi depende tayo sa Diyos. Amen? Tayo mo ba malalakas kayo? Sa inyong negosyo, malalakas mo ba kayo? Sa inyong relationship, malalakas mo ba kayo mga tao? At malalakas mo ba kayo? Sa inyong kalusugan, malalakas mo ba kayo? May hinahanap tayo. Kaya kailangan natin na dumidepende, nakakapit lagi sa Panginoon. Verse 4, sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap, batay sa karunungan ng tao. Yan ang ginagawa ng tao, yung mga persuasive. Dati, ang course ko kasi sa school mass ko, meron kami sabi ko yung persuasive communication. Okay? Talagang nag-aaral pa ng maging, kaya pinaaral na tayo mga speaker na pinaaral na kung yung opening line, ano yung mga hindi dapat sabihin, ano yung mga dapat sabihin. Pero sa Panginoon, hindi po kailangan. Kailangan natin, sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 3, plain, simpleng pananalita. Kaya, mahina ay verse 4, sa pananalita at pangangaral ko, hindi ko kayo inakit. Kasi pagka inakit ko lang kayo, pwede ko yung bolahin. Inakit ko lang kayo eh. Parang salesman. Sino yung mga kausip ang sales dito? Pagka mo, natitinda ng kotse, sasabihin mo ba kung may damage yan? Ito pong kotse ko, binahapo ko eh. Ganyan ba sabihin mo? Tingnan mo kotse ka. Kaya na lang kotse ko. Ito sa ayos ko natin, di ba? Sa mga vitamins. Pakainin mo yung vitamins na po. Vitamins po ito, hindi ka nakatanda. Di ba? Kahit na, hindi ka na papasal sa mga doktor, pagkainin mo itong ating vitamins. Siyempre, mga tao dyan, mamubola ka. Hindi naman totoo. Alam niyo po, sa gospel, hindi ka kailangan mo. Hindi persuasive o hindi yung pangbobola, kahusay ang pananalita ng tao. Sabi niya, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Napakaganda sa English eh. But in the demonstration of the Spirit and power. Hindi sa persuasion, kundi sa demonstration ng Holy Spirit at ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Ito maganda.
Alam niyo, sa mga kapatid natin, no, dito nag-bless. Sa ako ng pray, itong mga batang ito, bata pa. Pero mga bata pa yan. At sila yung natututo na sa Panginoon. At pinagkapinagpinag mo yung mga batang yan, mag-bless ka kasi wala silang halong tahin na sa lipa mo. Kasi alam niyo, ang pinaka-adlang sa paglilingkod sa Panginoon, minsan hindi yung wala kang alam. Ang adlang, yung sobrang maraming alam. Kaso ang alam mo, galing sa sanlibutan. Kaya hindi ka nagagamit ng Diyos. Kailangan ma-unlearn mo muna yun, pa-break mo muna yun, mawala mo muna yun. At magtiwala ka lang sa Panginoon. Ang tawag nila, demonstration of the Spirit. Ibig sabihin, ang Holy Spirit nagde-demo. Di ba yung mga nagdedemo sa mall, may nagde-demo? Ang Banal na Espiritu nagde-demo rito. At ikaw yung kanyang tool. Ikaw yung kanyang tabak. Ikaw kanyang knife. Dinedemo ng Panginoon ang gospel sa pamamagitan mo. Kaya sabi ni Pablo, not in the persuasion of words, but in the demonstration of spirit and power. Yung demonstration, pagpapakita ng kapangyarihan ng Espiritu. Amen? Ang ganda po nun. Ayun ang panalangin natin. Sana gawin tayo ng Banal na Espiritu. Hindi lang yung mga pagalingan tayo dito, pagkatumayo tayo dito, ang ganda rin, ang ganda ng kanyang kanyang PowerPoint, ang ganda ng kanyang research. Hindi po gano'n. Kaya pinag-pray natin yan, Panginoon, gawin mo ako. Kung hindi mo ako gagamitin, Panginoon, huwag na lang ako tatayo. Sayang lang. Pero gamitin mo ako, Panginoon Diyos. Hindi para ako sumikat, hindi magawa ko kung anong gusto mo ipagawa. Amen? Tapos, lububan mo, walang Espiritu, sinusuko yung isip ko, yung utak ko, yung bibig ko, yung kamay ko, yung mata ko. Gamitin mo ito, Panginoon. Sa ganoon, ma-express mo ang gusto mong i-express. Ma-communicate mo ang gusto mong i-communicate. Masabi mo ang gusto mong masabi sa mga tao sa pamamagitan mo. Amen? Ganun ang ginawa ng Panginoon. Verse 4. Ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang pangikaya ng karunungan. Kasi pwede mo rin kahit ka kung marunungan magsasalita. Kundi sa pagkakao, sa English, demonstration ng Espiritu at ng kapangyarihan. May kapangyarihan ito. Nagliligtas ito yung gospel Free ng message ko pati mamaya. Hindi ko kinaya ang mabuting balita sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi kaliligtas sa bawat sa sampalataya, mula sa mga Hudyo, ganoon din sa mga Grego. Kapangyarihan ito. Kasi pag ginamitan mo lang yan ang sarili mong lakas, hindi dito sa Holy Spirit, walang kapangyarihan yan. Kaya bakit gano'n? Anong layunin? Verse 5, magtatapos sa rito. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng tao. Kasi malo, magaling lang ako sa salita ito. Ang ganito, ang logical, ang aming pag-iisip, tama-tama. Magaling ako dumibate. Magaling ako mag-explain. Kanino kayo hahanga? Sa akin. Kanino kayo mananampalataya? Sa akin. Sa akin mga kaya yung mga magsaling na tao, bilib-bilib mga tao sa akin. Galing yan. Senator Valentino, galing. Si Pangulong Marcos Sr., galing yan. Ninoy Aquino, galing ang magsalita niya. So, kumahanga yung mga tao sa akin. Kung nagsalita sila, parang nasusunod ang problema ng mga tao. Ay mga tao na yun, hanga. Ang pananampalataya dahil hindi sa Diyos, kundi sa mga tao. Kaya mga emperor noon, ginagawa Diyos Ang mga emperor, ginagawa Diyos kasi pag nagsalita yan, parang nagsalita ang Diyos sa kanila. Gumagamit yan ng mga magagaling ng mga pananaw nila. Mga emperor yun. Pero tayo plain, simple. Kung sa gano'n, natin paniniwala ang kanino? Sa Diyos. Halimbawa ako, huwag mangyayari. Wala na ako dito. Pumunta na ako ng USA. O kaya ng langit. Ano mangyayari sa church natin? Wala na. Ganun mo ba? Hindi. Kasi yung tao yun. Amen? Kay Kristo. Pagka wala na ako dito, nasira yung sarsi mo. Yung sarsi? Yung sando. Anong gagawin mo? Titigil ka na magluluto? Hindi ka nakakain? Anong gagawin mo? Bibili ka ng panibago, sando. Amen?
Bakit tigilan mo yung pagluluto mo dahil nasira na yung kantok mo? Gamit lang tayo. Pag wala ka na, tapos ka na, hahanap ulit ang Diyos. Sabi mo ba? Instrumental tayo dito. Instrument. Sunod upang sabi mo, ang inyong pananampalataya, huwag masali sa karunungan ng mga tao, kundi kanino? Sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya pala rin mo, gumagamit ng mga simpleng tao, mga bata, tulad nito, para ang tiwala natin sa Diyos. Kung nagsalita sila, ang Panginoon sinasabi, ang tiwala natin ay lumalakas. Hindi sa tao, hindi sa Diyos. Yun ang dalangin ko pagka nagsasalita ako ito, tumitibay yung faith nyo. Amen? Kanino? At dyan ay magagamit nyo sa pang-araw-araw nyo sa pumunuhan. May po ba? So yun ang aking pag-usapan na yun. Napaganda. Basahin ko na lang. Actually po, nagsimula kami rito ng 9 din. Almost 9:30. Basahin lang natin siya 1 to 5 ng 1 Corinthians 2. Sabay-sabay po tayo para makuha natin ang espiritu ng salita ng Diyos. 1 to go. At ako, mga kapatid, ng pumarihan sa inyo, ay hindi ako naparihan na may kadalingan sa pananalita o sa karunungan na nagpamalita sa inyo ng patutuan ng Diyos. Sapagkat aking pinasyang walang maalaman na naman sa gitna ninyo, maliban ng Jesu Cristo at siya na napako sa krus. At ako'y nakisama sa inyo ng may kahinaan. At may katakutan at may lubhang panginginig. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang pangikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu ng kapangyarihan. Upang ang inyong pananampalataya ay masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa Diyos. Mga kapatid, ito po yung masarap dito. Na tayo ay sa Diyos na tituhan. Hindi sa tao. Pagka ang pananampalataya nyo sa tao, mali ang na-apply nyo. Nagkamali kayo ng paniniwala. Kung ang pangaral ng pastor nyo o sinumang leader ninyo ay tumibay ang pananampalataya nyo sa tao, mali yan. Pagsisayang nyo yan. Pero pagka ang nangaral ay tumibay kayo sa pananampalataya sa Diyos, kay Jesus Christ, sa isang Diyos, yun ang tao. Kaya kung dapat ay panalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat sa aming opportunity na makapag-aral ng salita. Si Kristo ang aming karunungan, si Kristo ang aming katwiran, si Kristo ang aming kabanalan, si Kristo ang aming katubusan. Panginoon Diyos, papasahap kami sa kapangyarihan ng Espiritu, papasahap kami sa kapangyarihan ng inyong salita. Panginoon, turuan niyo po kami, rebuke niyo kami, lalo sa pagtitiwala namin sa tao. Ito'y hindi niyo gusto. Ang gusto niyo magtiwala kami sa inyo lamang. Sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Kaya kung natin ngayon, mawag tayo sa